Kaya raw nagpa-trade na lang itong si James Harden papuntang Cleveland Cavaliers sapagkat mayroon siyang mataas na chance na manalo sa Eastern Conference kumpara sa Western Conference kung saan nandun po nakahanay ang LA Clippers. Ayon pa kay James Harden, ayaw niyang iparamdam sa Clippers na para bang hino-hold off niya ang future ng team nila. Kaya sa pag-trade nila sa kanya papuntang Cavaliers ay mabibigyan sila ng counting asset na kanilang magagamit sa hinaharap. Considering na si Garland ay bata pa naman, oo meron siyang mga concern sa injury, pero kung siya'y healthy naman at nakapaglalaro, aba disenteng numero ang kanyang naaambag sa kanyang kupunan. Kaya meron kang batang gwardya na isang all-star din at meron ka pang draft capital. Aba swak po yan sa long-term plan nitong LA Clippers. So balit hindi nga lang po makukuha ni Garland ang kanyang kagustuhang maging main man kaagad sa Clippers sapagkat nandun pa si Kawhi, pero hopefully sa susunod na mga taon ay doon rin siya papunta. Samantalang itong si Harden naman, isang malaking addition siya para sa Cavaliers. Magaling siya mga idol ha. Parang nasa Rockets pa yung kanyang laruan. Yung kanyang prime parang bumalik. So hopefully ay masosolusyonan niya ang problema ngayon ng Cavaliers. So marami rin po ang nagtatanong patungkol kay Mitchell kung ano nga ba ang kanilang gagawin. So far mga idol, ayon po sa impormasyon na ating nakalap, kung sakaling magkakaroon man daw ng early playoff exit ang Cavaliers, ay mas pipiliin na lang po raw na mag-move on itong Cavaliers sa kanya at huwag na lang daw bigyan ng extension. So totally ay mag-focus dito ang Cavaliers kay James Harden at si Mitchell ay mukhang kanilang papakawala na. Hindi po mag-workout ang kanilang tandem mga idol. Yun po ang problema dyan kay Garland at kay Mitchell. Kaya mas lalong lalala pa ang problema dahil mas ball dominant player itong si James Harden. Pero sa ngayon ay kanilang titingnan muna ang kanilang tandem kung ano ba silang magagawa. Samantala si Nikola Vucevic na nga ba ang magiging Al Horford 2.0 nitong Boston Celtics? Huwag na nating sabihing Al Horford 2.0 sapagkat mayroon naman siyang pangalan, di ba? Pero ano nga ba ang kanyang maibibigay para sa Boston Celtics? Kakaiba itong si Nikola Vucevic kumpara kay Al Horford, pero pareho po silang mayroong tira sa 3-point line. Mas agresibo nga lang itong si Vucevic kumpara kay Horford. At ang kalamangan lang dito ni Vucevic ay mas bata po siya ng 4 na taon kumpara kay Al. 39 years old kasi siya, samantalang si Vucevic naman ay 35 years old. So definitely magtatagal pa ito sa Boston Celtics. Si Horford kasi papunta na sa limited minutes ang kanyang rotation, samantalang itong si Vucevic ay pwede pang ibabad sa mga laban. Yan po sa ngayon ang kanilang kailangan mga idol. Wala nang pakialam itong si Draymond Green kung siya magmumulta nang tanungin siya ng reporter kung baka ito na raw ang kanyang huling laban sa Golden State Warriors mga idol. Ayon pa mismo kay Draymond Green, then so be it, wala akong pakialam kung ako'y magmumulta, at napamura na lamang siya. Ayon pa mismo kay Draymond Green, so far it's been great naman daw ang kanyang career sa Golden State Warriors, at kung ito na raw ang kanyang huling laban sa kanyang kupunan ay tatanggapin niya ng buong puso. Sa ngayon nga ho mga idol ay nilagay na sa trading block ng Golden State itong si Draymond Green. At siguro mamaya mga madaling araw ay atin pong matutunghayan ang trade na ito mga idol.